Likas na masipag at mabait si Jose. Dahil sa angking mga katangian, siya ay pinaaral ng mga pare nung high school. Abot kamay na sana ni Jose ang makatapos ng pag-aaral. Subalit, ang pangarap na ito ay tila naging bato nang siya ay tamaan ng isang sakit na kung tawagin ay muscular dystrophy. Ang muscular dystrophy ay isang hereditary muscle disease. Pinahihina nito ang skeletal muscle at muscle cells, tissue at proteins ng isang tao. Sa sakit na ito, nagsimula ang pagnipis ng katawan ni Jose. Nang lumaon, naging limitado ang paggalaw ni Jose at kailangan na siyang manatili sa wheelchair. Wala lang, okay lang. Natanggap ko na ganito talaga ang nangyari sa akin. Mag-ayo og kuan, mga daot nga mga TB. Hindi na ako kaayo kay dahil wala na'y kusog. Ang kapatid ni Jose na si Alma ang tanging nag-aalaga sa kanya. Umaasa na lamang si Jose sa kapatid na may maliit na koprahan. Hindi kami makabili ng medisina. Naawa naman ako sa kanya. At saka, hindi ko naman siya ma-first priority ko kasi may pamilya ako. May bahay ako. Lumipat ako dahil sa kanya. Kung minsan, masabi ni Jun na, buti na nga, mamatay daw siya, ganun. Para wala na maalagaan. Bibiruin ko naman yan siya. Sabi ko, huwag ka munang mamatay, hindi ka na pa nakapirma ng mga papilis mo. Iwanan mo kayamanan mo, yung ganun lang ba, para maano siya. Ganun yung ginawa ko sa kanya. Gustuhin man ni Jose na makapaglibang upang kahit papano'y maaliw ang sarili laban sa sinapit na karamdaman. Hindi naman ito maipasyal ng kapatid dahil sa bukod sa puno na ng kalawang ang wheelchair ni Jose, pudpud na ang mga unahang gulong nito at kulang na sa hangin ang magkabilang gulong. Ito ang wheelchair na gamit niya sa loob ng 15 taon. Pangit niya, magkatitanos na. Walang pera, hindi ko kabili ng bagong wheelchair. Yung kay gahi kayo, tuyokon. Gahi man, gahi mo tuyok ba? Na kanang gamay nga ligi daw, na lata na. Kasama si Connie, aming binisita si Jose sa kanilang bahay dito sa Samal. Labis kong ikinatuwa ang pagtatagpo namin ito. Ako, na-sense ko lang kasi kay Alma na pagod ka na. Hindi naman. Hindi naman. Sorry, ma'am. Okay lang. Hindi na ako nagdalawang isip na lapitan at ipagdasal siya kasama si Connie. Even now, we thank you. In the name of Jesus. That healing has begun in the name of Jesus. Aming sinurpresa si Jose ng isang bagong wheelchair upang sa gayon ay marating niya ang mga lugar na gusto niyang pasyalan. Hindi ko inasahan na makatanggap ako ng bagong wheelchair. Bigla lang dumating ba? Bagamat may kapansanan itong si Jose, hindi ito naging balakid sa kanyang pagiging masinop. Meron na kasi siyang nasimulang negosyo na junk shop, subalit kulang ito sa pondo. Kaya naman, sa pamamagitan ng Livelihood Assistance Program ng Operation Blessing, nabigyan natin si Jose ng panimulang kapital na 5,000 piso upang mapatakbo ang negosyo. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa Operation Blessing, nagitagaan ko bagong wheelchair. Malaking tulong, malaking pasasalamat talaga. Sinabihan ko si the first of all, ma'am, sa Jesus talaga, sa Panginoon yun talaga, ma'am. Kasi na-wish kami noon, walang magbigay. Parang hulog ng langit talaga, ma'am.